Magandang araw po sa ating lahat mga kabanat. Yung maganda po ang pag-uusapan natin ngayon, no? Sa lahat po, bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan ngayon, sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe kay Banat Mandaya, please subscribe sa ating YouTube channel and pakipindot na rin ho ang notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga balita na ihahatid ni Banat Mandaya. Yan. Itong ating mahal na Pangulo, mga kabanat, no? Na di umano'y nananawagan sa mga investors. Ayan, Pangulong Marcos nananawagan sa mga investors abroad na mamuhunan sa Pilipinas. Ito na yung sinasabi ni Auntie Claire Castro na di umano'y nagsisinungaling daw si Vice President Sara Duterte nga nung sinabi di umano ni Vice President na unti-unti na hong bumabagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Ngunit sabi ni Auntie Claire Castro ay fake news daw. Si Vice President Sara Duterte. Ano na ngayon ito, Auntie Claire Castro? Ang itong mga nangyayari na ito, nanawagan kayo sa mga investors. Ibig sabihin nito, unti-unti nang bumabagsak ang ating ekonomiya. Marami na hong mga investors nga umaatras at yung iba nga nagpaplano ay hindi na tutuloy dahil yun nga sa kadahilanan ng korupsyon ng ating bansa. Nagmumukhang pulubi po sa ginawa ng ating Pangulo, no? Na di umano'y siya nanawagan sapagkat bakit kailangan nating manawagan, no? Kung maayos naman ang pagpapatakbo ng ating bansa, sila na ho mismo ang lalapit sa atin para mag-invest, di ba? Gaya na lang ho ng dito sa Davao City, dito sa Davao City, bakit lumalaki ang revenue ng Davao City? Dahil yun nga ay maraming nag-i-invest dito sa Davao City dahil pinagkakatiwalaan nila ang leader dito at isa sa mga pinakasipti, no, nga lugar ang Davao City. Pinagkakatiwalaan po ng mga investor, kaya sila mismo ang lumalapit dito sa Davao para mag-invest negosyo dito sa Davao City, no? Yun po dapat, no? So ang nangangahulugan ho yan, bakit maraming umaatras, bakit maraming ayaw nang mag-invest sa ating bansa, dahil yun nga ho sa korupsyon. Ito kasi yan, pinapabayaan kasi ng ating Pangulo na magkaroon ng korupsyon, no? Na magkaroon ng chance yung mga gustong magnakaw sa kaban ng bayan, no? Yun nga, kasi kung hindi hinahayaan ng ating Pangulo, hindi ho tayo aabot sa ganito. Diba? Hindi po tayo aabot sa ganito. Nga kailangan na ho nating manawagan para yung mga investor nga galing sa ibang bansa ay mag-invest dito sa bansang Pilipinas, no? Nakakahiya po, di ba? Parang nagmumukha po tayong pulubi niyan nga humingi na tayo ng saklulo. Ay nako, di ba? Ang pinakano kasi niya, no, kung walang korupsyon, no, umayos ang pagpatatakbo sa ating bansa, no, marami ho, no, mas tayo na siguro ang maguguluhan sa daming pumupunta para mag-invest dito sa ating bansa. Tayo ho ang hahanapin ng mga investor pag maayos po ang pamamalakad ng ating bansa. Di ba? Yang nangyari ngayon ay hinahayaan mo kasi, Pangulong Marcos, na magkaroon ng korupsyon. Di ba? Imposible naman ho, hindi mo alam yung mga nangyayari. Ikaw pumipirma, 1, 2, 3. Bakit aabot pa tayo hanggang sa 10? No? Para hindi natin malaman, no, kung anong mga nangyayari sa ating bansa. Ay nako, di ba? Pangulo ka nga di ba? Pangulo ka, alam mo kung paano, no, yung mga galawan para hindi maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Ganun lang yan, mga kababayan, no? Pinapaliwanag po natin, no, na
kung maayos ang pagpapatakbo, pamamahala sa ating bansa, hindi na ho natin kailangan humingi ng saklolo, no, sa mga investor galing sa ibang bansa dahil kusa po silang lalapit sa atin para mag-invest dito sa ating bansa. Yun po ang katotohanan. Isa lang ho ang ibig sabihin yan. Totoo ang sinasabi ni Vice President, totoo ang sinasabi ni Apo Chavit Singson nga ang ating Pangulo ay mahina nga leader. Mahina nga leader. Dahil, tingnan mo ang nangyayari ngayon. Di ba? Ay nako. Yun lang po. Maraming salamat. Sana po maintindihan niyo ang aking sinasabi. Yan. Kung nagustuhan mo ang ating video, please share and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.